Sa nakalipas na mga araw, marami mga Katoliko ang nagtatanong, ano nga ba ang Society of St. Pius X o SSPX? Bakit ito naging kontrobersyal sa loob ng maraming dekada? Ano nangyari sa kamakailang ordinasyon ng kanilang mga obispo? At bakit naglabas ang Vatican ng atas ng excommunication? Ang Society of St. Pius X o SSPX ay isang samahan ng mga pari na itinatag noong 1970 ng Pranses na obispo na si Arsobispo Marcel Lefebvre. Bago niya itinatag ang SSPX, si Arsobispo Marcel ay isang iginagalang na misyonerong obispo at naging Superior General ng Holy Ghost Fathers. Ngunit matapos ang Second Vatican Council, naniwala siya ng ilan sa mga reforma ng konsilyo ay hindi nipatutupad ng tama at may mga pang-aabuso sa loob ng simbahan. Dahil dito, itinatag niya ang SSPX upang mapanatili ang kanyang pananaw sa tradisyonal na turo ng simbahan, ang tradisyonal na Latin Mass at ang dating paraan ng paghuhubog sa mga pari. Itinatag nila ang kanilang pangunahing seminaryo sa Switzerland at kalaunan ay lumawak ang kanilang apostolado sa Europa, Amerika, Asia at Africa. Sa kasalukuyan, mayroon silang mga seminaryo, paaralan, kapilya at iba't ibang apostolado sa maraming bansa. Sa katunayan, nahihintulutan ng simbahang Katolika ang pagdiriwang ng traditional Latin Mass sa ilalim ng ilang itinakdang kondisyon. Ang mas malalim na usapin ay tungkol sa awtoridad ng simbahan. Mariing tinutulan o kinwestiyon ng SSPX ang ilang aral at reforma na nag-uugnay sa Second Vatican Council, lalo na ang tungkol sa kalayaan sa reliyon o religious liberty, ecumenism, pakikipagdialogo sa ibang reliyon, collegiality o sama-samang pamumuno ng mga obispo, kasama ng Santo Papa, at ang reforma sa liturhiya na nagbunga ng Novus Ordo Mass. Patuloy namang ipinapahayag ng Vatikano na ang Second Vatican Council ay bahagi ng tunay na magisterium ng simbahan at hindi maaring basta tanggihan. Sa loob ng maraming dekada, mula kina Saint Paul VI, Saint John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope Francis, hanggang kay Pope Leo XIV, nagsikap ang mga Santo Papa na maibalik ang buong pakikipagkaisa ng SSPX sa simbahan habang ipinapaalala ang kahalagahan ng pakikiisa sa kahalili ni San Pedro. Noong 1988, dumating ang pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng SSPX. Naniniwala si Arsobispo Marcel na nanganganib ang kinabukasan ng kanyang samahan dahil siya ay matanda na. Kaya't nang walang pahintulot ng Santo Papa, nagtalaga siya ng 4 na obispo. Ayon sa canon law, ang pagtatalaga ng obispo ng walang mandato ng Santo Papa ay isang napakabigat na paglabag. Dahil dito, idiniklara ni Saint John Paul II na ang ginawang ito ay isang schismatic act o kilos ng paghihiwalay sa pakikipagkaisa ng simbahan. At ang mga sangkot ay automatikong napatawan ng ekskomunikasyon. Ito ang naging simula ng hindi regular na katayuang kanonikal ng SSPX. Bagamat nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng maraming taon, hindi pa rin naibalik ang ganap na pakikipagkaisa. Noong 2009, gumawa ng mahalagang hakbang si Pope Benedict XVI. Inalis niya ang personal na ekskomunikasyon ng 4 na obispong naordinahan noong 1988. Gayunpaman, hindi nito ibig sabihin na naging regular na ang SSPX. Nanatili pa rin silang walang opisyal na katayuang kanonikal sa loob ng simbahang Katolika.
Kalaunan, pinahintulutan ni Papa Francisco na maging balido at lehitimo ang kumpisal sa mga pari ng SSPX at sa ilang pagkakataon ay maaring pahintulutan ng lokal na obispo ang pagdaraos nila ng kasal. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga pastoral na hakbang para sa ikabubuti ng mga kaluluwa at hindi nangangahulugang ganap ng naayos ang kanilang katayuan sa simbahan. Ngayong taon, matapos pumanaw ng ilan sa kanilang mga obispo, inanunsyo ng SSPX na magtatalaga sila ng 4 na bagong obispo noong nakaraang 1 ng Hulyo. Paulit-ulit silang hilimok ng Vatican na huwag ituloy ang ordinasyon. Mismong si Pope Leo XIV ay nanawagan sa kanila na muling pag-isipan ang kanilang pasya. Nagbabala rin ng Holy See na ang pagtatalaga ng mga obispo ng walang pahintulot ng Santo Papa ay magkakaroon ng mabigat na epekto sa ilalim ng batas ng simbahan. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang ordinasyon sa Switzerland. Matapos ang ordinasyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang Vatican. Ayon sa Dicastery for the Doctrine of the Faith, ang mga obispong nagsagawa ng ordinasyon at ang mga bagong obispong naordinahan ay napatawan ng ekskomunikasyon dahil sa kanilang pakikilahok sa isang kilos na itinuring ng Holy See bilang schismatic act. Inilarawan din ng Vatican ang SSPX bilang pumasok sa isang kalagayan ng schism matapos ang mga ordinasyong iginsinagawa ng walang pahintulot ng Santo Papa. Ito ang pinakamabigat na hakbang ng Vatican laban sa SSPX mula pa noong 1988. Itinuturo ng katekismo ng Simbahang Katolika na ang Santo Papa ang nakikita at pangmatagalang tanda ng pagkakaisa ng buong simbahan. Kaya kahit may mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, tinatawagan tayong manatiling tapat kay Kristo sa pamamagitan ng pananatili sa pakikipagkaisa sa kanyang simbahan. Ang kasaysayan ng SSPX ay hindi lamang usapin ng Latin Mass laban sa Novus Ordo. Hindi rin ito simpleng pagtatalo ng tradisyon at pagbabago. Ang pinakapuso ng usaping ito ay ang ugnayan ng tradisyon, awtoridad, pagsunod at pagkakaisa sa loob ng Simbahang Katolika. Ipanalangin natin ang ating Santo Papa, ang mga obispo at ang mga pari ng SSPX at ang buong simbahan upang patuloy tayong mamuhay sa katotohanan, pag-ibig at pagkakaisa. Ako, si Lacson Ubanon, seminarista ng Diocese ng Legazpi na nagpapaalala, kapag kasama natin si Kristo, gumagaan ang bawat pasanin at nagiging mas maliwanag ang bawat haharapin.